Nagising si Adela sa malakas na boses ng kanilang ama. Mag-uumaga na ayon sa lumang orasang nakasabit sa dingding na tinitignan niya. "Huwag mong lakasan ang boses mo at baka magising ang mga bata." Narinig niyang pakiusap ng nanay nila. "Anong magagawa ko kung sa minalas ako?" Paangil na sagot ng tatay nila. "Leon naman, pati buong sweldo mo ay naipatalo mo. Pambihira ka naman eh. Alam mong marami tayong pagkakagastusan tapos ganyan ang ginawa mo." "Pwede ba, Dolor? Itigil mo na yung bunganga mo. Bakit? Ginusto ko bang matalo?" Galit na sabi ng tatay nila. Narinig niya ang malakas na paggalabog ng kanilang pinto. Siguro ay sinipa o sinuntok ng tatay nila. "Saan ka na naman pupunta?" Pahabol na tanong ng nanay nila. "Magnanakaw! Visit!" Pagkatapos ng sigaw na iyon ng tatay nila, ay tumahimik na. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng impit na pag-iyak. Nagtulog-tulugan siya para malayang makaiyak ang nanay nila. Sa pamamagitan man lang nun ay lumuwag ang dibdib nito. Mabilis niyang pinahid ang tumutulong luha at padapang pumihit sa pagkakahiga upang maitago ang pagluha. Ayaw niyang makita ng nanay nila ni marinig ang pag-iyak niya. Nang mga sandaling iyon, nadagdagan na naman ang sama ng kanyang loob sa kanilang tatay at awa sa kanilang nanay. Sa unang pagtilaok pa lamang ng manok ay tumayo na siya. Nilagyan na niya ng kuso tangkalan at nilabhan ng ilang piraso ng maruming damit na ginamit nila kahapon. Nagsasampay na siya nang maramdamang tumayo na rin ang nanay niya. Maagap niya itong ipinagtimpla ng kape. Palihim niya itong sinusunda ng tingin. Sa pagitan ng paghigop sa tinimpla niyang kape, paghihilamos, pagsisipilyo, pagsusuklay, pagtatali ng buhok at hanggang pumanaog at maglakad paalis. Ilang minuto na itong nakaaalis para mamili ay nakatayo pa rin siya sa may pinto. Hindi niya alam kung paano nakakayanan ng nanay nila ang mga ginagawa ng tatay nila. Kung bakit nakatatagal itong pakisamahan ang isang iresponsableng asawa. Nagtinda na silang mag-ina matapos bilinan ang mga batang naiwan sa kanilang bahay. Ngumingiti ang nanay niya, ngunit alam niyang itinatago lang nito ang totoong nararamdaman. Paminsan-minsan ay nakikita niya itong nakatulala. Pauwi na sila nang makasalubong si Aling Memang, ang nagpapa 5-6 sa kanilang lugar. "Hoy, Dolor! Nasaan ang magaling mo asawa?" Nalaman nilang may utang pala ang tatay niya sa Ale. At dahil hindi makita ang tatay niya, ang nanay niya ang pinipilit singilin. Malakas ang boses nito at kumukuha ng atensyon. Mataray at maanghang kung magsalita. Pinagtitinginan na sila ng mga dumaraan. Walang nagawa ang nanay niya kung hindi ang bigyan ito ng 500 piso at mangakong ang balanse ay bukas naman. Nagalit pa rin ito at nagbantang ipababarangay sila kung hindi tutupad. Sinabi rin nito na papatungan uli ng panibagong tubo ang balanse
habang di nakukumpleto ang pagbabayad. Gusto sana niyang sumagot. Sumabat sa usapan, ngunit maagap siyang sinenyasan ng nanay niya. Humingi pa ng pasensya ang nanay niya at nagpasalamat. Tumaas ang isang kilay ni Aling Memang. Paalis na nga ay bumubulong pa rin. Nagpapahabol pa ng masasakit na salita laban sa tatay niya. Nakatulog ang nanay nila ng hapong iyon habang binubunutan ni Neneng ng puting buhok. Nakahiga ito sa papag na nasa harapan ng bahay nila. Malakas ang hangin sa bahaging yun, bukod pa sa malilim dahil may mataas na puno ng kaimito. Ilang araw nang masama ang pakiramdam nito kaya nag-aalala na sila. Kahit hindi dumadaing, ay alam nilang may sakit ang nanay nila. Sandali pa lang nakakatulog ay nagising na ang nanay nila. Dumating kasi ng maaga ang tatay nila. Maaga yatang natapos ang trabaho mo. Tanong nito habang pinupunasan ang likod ng tatay nila. Tumangulang ang tatay nila. Nagtataka man sa maaga nitong pag-uwi ay natuwa siya. Sumigla kasi ang nanay nila. Matapos ang hapunan ay humingi ito ng barya at nagpaalam na sasaglit muna sa labas upang bumili ng sigarilyo. Ang saglit na sinabi nito ay hindi natupad. Paalis na silang mag-ina kinabukasan para magtinda nang dumating ang tatay nila. Tingin niya'y kagigising lang. Naisip niyang siguro nakipag-inuman at nalasing at doon na sa mga nakainuman nakatulog. Amoy alak pa ang singaw ng hininga at pawis. Hindi muna sila umalis para magtinda. Inasikaso muna ng nanay nila ang lasing pa nilang tatay. Ganon ang nanay nila. Kahit may namagitang pagtatalo sa pagitan ng tatay nila, ay tila walang nangyari. Inaasikaso pa rin ang tatay nila at pinagsisilbihan. Bagay na hindi niya alam kung hahangaan o kaiinisan. Ipinaglatag pa ito ng nanay nila ng mahihigaan at saka binilinan ang mga kapatid niya na iwasang mag-ingay upang hindi ito magising. Matapos noon ay saka pa lamang sila umalis upang magtinda. Pasukan na. Excited na silang magkakapatid sa pagpasok sa eskwela. Panghapon sina Adela at Boboy, kaya ang gawain ni Adela sa umaga ay magagampanan pa rin niya maliban sa makapagtinda kasama ng ina. Aasikasuhin na niya ang makapaghanda ng almusal dahil papasok sa eskwela si Ana na nasa ika-4 na baitang at si Neneng na nasa unang baitang naman. Pagdating ng ina galing sa palengke, ay ihahanda na niya ang kariton ng paninda nito at pag-alis ng ina ay haharapin naman niya ang ibang gawaing bahay. Mag-iiwan na ng pang-ulam ang nanay nila at siya na ang bahalang magluto para bago pumasok ay nakakain na sila ni Buboy. Pag-uwi ni na Ana, Neneng at nanay nila ay handa na ang pagkain. Sabado ng gabi kung umuwi ang tatay nila mula sa trabaho. At Lunes naman ang madaling araw kung umalis. Mas tipid daw sa pamasahe kapag stay-in. Yon ang narinig niyang paliwanag ng tatay nila. Hindi niya sigurado kung totoo yon. Hindi niya naman kasi narinig na nagreklamo ang nanay nila.
Ang alam niya lang, kung hindi magtitinda ang nanay nila, malamang nadilat na ang mga mata nila sa gutom. Na kung ang tatay nila ang aasahan, malamang ay hindi sila makapag-aral. Malamang ay butot balat na sila at namamalimos sa lansangan. Malamang ay watak-watak na sila at kung kani-kaninong kamag-anak nakikitira. Masama man ang magtanim ng galit sa magulang na pinagkakautangan ng buhay ay hindi niya maiwasan. Kung makapamimili nga lang ng tatay, hindi ito ang pipiliin niya. Lalong-lalo na para maging asawa ng nanay nila. Sa kabila ng mga hinanakit na nararamdaman, nagsikap siyang mag-aral mabuti. Hindi man siya ang pinakamatalino sa mga mag-aaral ng Grade 6, Section 1, siya naman ang pinakasikat, ang popular. Palibhasa ay sanay makiharap at marunong makisalamuha bukod pa sa maaasahan, kaya marami ang kanyang naging kaibigan. Karamihan nga ay suki pa nila ang mga nanay ng mga ito. Natutuwa rin at mababait ang mga guro sa kanya. Dahil bukod sa likas na matalino ay responsable pa. Dahil sa ang kwento ng buhay nila ay tila isang bukas na aklat sa kanilang lugar. Magiliw sa kanya pati ang prinsipal ng pampublikong paaralang pinapasukan. Reses. Nakita ni Adela na umiiyak ang kapatid niyang si Boboy. Nakaupo ito sa gilid ng pintuan ng room na parang inaabangan siya. Umiiyak ito at pulang-pula ang mukha. Dali-dali niyang nilapitan ang kapatid. Bakit ka umiiyak? Nag-aalala niyang tanong. Sa pagitan ng paghikbi, sinimulan nito ang pagkukwento. Yung kaklase mo, ate, biglang sinara ang pinto ng room nyo kahit nakahawak ako. Naipit tuloy ang kamay ko. Sumbong nito, sabay taas ng kamay upang ipakita sa kanya. Tapos, ate, pinagtawanan nila ako. Dugtong pa nito. Nakita niyang nangingitim at may namumuong dugo sa 4 na daliri ng kapatid. Tuluyan ng dumilim ang kanyang anyo. Pakiramdam niya'y umuusok ang ilong at bumbunan niya. Hinawakan niya si Buboy papasok sa silid-aralan. Mananagot sa kanya ang nanakit sa kapatid niya.